merong reply sa comment sa akin sa isang Facebook Ola Victims Community na si Home Credit revoke. So bago natin paniwalaan to, siya sa atin natin, alamin natin kung may katotohanan ba yung mga nakikita natin dito sa mga posts, sa mga comments, sa mga replies na binibigay ng ibang mga Ola Victims daw para magkaroon daw tayo ng ideya kung ano ba yung mga nangyayari dito sa mga online dating apps. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online dating apps, pakihit lang po yung notification bell para sa mga updated videos natin dito. At disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang sa mga online dating apps. Ako po hindi po Ola promoter, hindi po ako sponsored at hindi po ako Ola agent. Ako po sinisilip ko lang po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo na shared real experience, na magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa mga online dating apps. So balik tayo doon sa sinabi ko sa una. Okay? Revoke daw si Home Credit ayon doon sa isang nag-comment sa akin na naka-anonymous participant doon sa Ola Victims Facebook group. Ito yung sabi niya, ito yung pinakita niya. No? Ito yung kung ano niya, anonymous participant 591. Ulitin ko nga pala, hindi ko siya dinidegrade about this conversation. Mas may nililinaw kasi ako dito sa issue na to bago ko napansin na parang may pinapakita siyang ibang ibig sabihin sa Home Credit Corporation. Ito kasi nakalagay, ang sinend niya sa akin sa reply, Home Credit Corporation, ayan, yung date registered, tapos lagi status is revoke. Tapos secondary license, no records of secondary license were found. Okay? Saka natin pag-usapan yung secondary license ng mga yan. Medyo may ano lang ako dyan. Meron akong point of view about the secondary license. Pero ito sabi niya kasi, no, nung tinanong ko siya na ang Home Credit ay hindi naman yan yung financing company niya. Okay? Ang sagot lang niya sa akin is, malay ko ba kung anong Home Credit yung sayo? So, para pinupoint niya ako. Hindi ako may-ari ng isang company, okay? Walang mali dyan. Same lang yan sa binanggit mo na HC. Name at saka marami pa yan. Sa iba-iba, isa lang yan. Result ang pinasa ko. Admin kaya yata dito. Actually, parang napikon siya kasi nagkaroon ng caps lock doon sa HC. Kasi, may sinabi ako na sa kanya na may misinformation o mali lang yung research basis niya doon sa pinagkakalat niya na misleading info na revoke si Home Credit. Uulitin ko hindi po lahat ng nakikita natin sa mga posts, sa comments, sa mga reply sa inyo is legit. Maging vigilant, magkaroon kayo ng due diligence to research. Baka mamaya nagkakaroon ng misleading information like this. Kung may iba pang makakita ng comment na yon at maniwala sabihin na revoke si Home Credit, maaaring makapahamak kayo ng ibang tao na sabihin, hindi ko babayaran, revoke na pala yan, ayon kay SEC. Gayong isang picture lang yung nakita natin. Hindi po iba-ibang company si Home Credit. Ang financing company po kasi ni Home Credit ay hindi naman mismong pangalan ng kanilang nakikita nyo sa mga malls o yung sa kanilang online apps. Okay? Ang pangalan po ng financing company nila ay HC Consumer Finance Philippines. Okay? Yung status po niyo is registered naman po ayon dito sa SEC. Updated po yan. No, ulitin ko HC Consumer Finance Philippines. Yan po. At kahit silipin natin yan sa list of recorded online lending platform, ay makikita nyo po na mismong yan, yung mismo nakarecord sa kanila. HC Consumer Finance Philippines, My Home Credit at hindi Home Credit Corporation. Tsaka nakalagay pa rin sa Home Credit Corporation na yun, kung napapansin nyo mga kadyani, is 1992. So, napakatagal na pala ito. At hindi na sigurado kung ito ba nag-i-exist pa talaga. Okay? Maraming pangalang Home Credit, but not the company na nag-ooperate na nagpapautang sa mall ng mga gadgets, ng mga appliances, ng cash loan. And even on the online lending apps, okay? Sa mga online lending platform. Maging maingat kayo ulitin ko. Little knowing is a dangerous thing. English yun. Wow, palakpakan nyo naman ako. Ibig sabihin nun, ang kaunting kaalaman ay nakakapagdulot ng kapahamakan. Hindi porket may nag-post, maniniwala na agad tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na misleading informations nagkakalat ngayon. Hindi porket nakita natin tama na at totoo na.
Kaya nga ako, medyo mahirap ang ginagawa ko on my part na sumisilip ako ng mga rebook. Kasi nga mas iniingatan ko dahil mas komplikado itong content ko kaysa doon sa pagre-review ng mga OLA kung paano mag-apply ng loan. Kasi sa pag-i-review na rebook, kailangan meron tayong updated galing din kay SEC. Ang question ko lang kasi minsan, no, ito lang kasi meron akong gusto itakal next video natin, yung secondary license, na halos lahat doon nakalagay is none. Kaya medyo napaisip ako kung ano ibig sabihin nun. Medyo meron akong point of view pero sa susunod na video ko tatalakayin para magkaroon kayo ng ideya. Hindi ito tungkol sa sa pagko-conclusion ng hindi maganda. Gusto ko lang ding maliwanagan kayo na huwag tayo mag-isip agad ng may mali o merong ginagawang hindi maganda itong mga online lending apps na nag-ooperate. Hindi naman kasi lahat ng online may ginagawang unfair debt collection practices. Ulitin ko, kung interest ang problema ninyo, pag-usapan nyo ng lender at pag-usapan ng borrower. Kung harassments po, pwedeng i-file ng complaint. Ulitin ko, si home credit, hindi rebook yan, ha? Existing po yan, kita nyo, nag-ooperate pa rin sa mall. Wala naman pinupos ang SEC. Baka kasi maniwala kayo, makita nyo yung comment section na yun, o makita nyo yung Facebook page na yan ng OLA Victims Community Group. Legit naman sa home credit, as of nag-i-exist pa yan noon pang 2013 ang kanilang date of registration, no? Ayan, no? January 25, 2013. Matagal na kasi si home credit, eh. At syempre, medyo lang ako kay home credit. Syempre, alam niyo naman na mataas talaga po yung kanilang interest at yung mga charges at yung mga down payments, which is financing company sila. Nagpapautang sila using the gadgets, appliances, or even other cash loans, di ba? Ngayon, kung mas mahaba po kasi yung terms, yun po kasi yung problema dyan. Napansin ko lang yung cash loan na kapag sa online loan ka nag-apply, hindi yata nadi-discuss o natatakel ng agent na kapag kinakausap yata yung mga kliyente nila na napapahiram nila ng cash loan, hindi yata naintindihan o hindi yata naunawaan kung magkano yung mga interest na maipapataw sa kanila. Baka yun eh. Kasi pagkakaalam ko, pagka unang loan mo rito kay home credit, may pipirmahan kayong written agreement, di ba? Pagka pupunta kayo sa mga mall. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi hindi naman ako sumubok ng personal. Sumubok ako dyan, gamit ko yung account ng ibang tao. Pero binayaran ko yun, nalinawin ko lang. Bayad yun, short term lang ginamit kong installment para maliit na yung tubo o yung interest na babayaran ko sa kanila. Yung 7,000 amount, halos kalahati talaga in just 6 months na binayaran ko yung cellphone. Dalawang cellphone yun. Okay, ito yung sinabi ko sa inyo, yung ITEL na yun. Dalawang ITEL. Then, tagdoble siya. Pero, syempre, dahil kailangan natin biglaan, napapilitan nating bayaran at nahulugan. Kung ang problema nyo kay home credit is yung interest at yung mga penalties, mga due charges, overcharges nila, I will just advise na makapag-usap na lang kayo doon sa mga agent. Kung hindi nyo talaga kaya mabayaran, settle nyo through the court, hayaan nyo sila mag-file ng small claims. Yun na masasabi ko. Kasi minsan, sobrang laki na, hindi na kayang bayaran even the principal amount na may coating charges pa rin, pagkakaalam ko. Kasi masyado akong hindi ako masyado talaga sumubok ng home credit. Okay, linawin ko lang. Paalala lang ha, hindi revoke si home credit. Ibang home credit yung tinutukoy nung sa comment section na nasa anonymous participant siya. Na ayaw rin niya mag-declare ng pagkakalalan niya. Okay? So, minsan maging maingat kayo. Hindi porket nag-post, troll, dummy account, or anonymous. Hindi natin masasabi kung credibility siya na magbigay ng info. Okay? Paalala lang po. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa uulitin.